Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, aking mga kumpanyeros at kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. At sa araw na ito ay ibahin muna natin ang ating topic, no? From politics to crime, no? Sapagkat meron tayong nabasa sa balita na isang kahindik-hindik, no, na krimen na ginawa ng isang ina laban sa kanyang sariling anak, kanyang dugo at laman, no? At titingnan natin dito ang naging liability ng ina, no, sa pagkamatay ng kanyang sariling anak na siya ang naging sani, no? At ito po ay isang mabigat na kaso, no, napakaselan at tunay na yumanig sa publiko. Isang ina na nahatulan noon ng parricide, no, matapos mapatay ang sariling anak, ang pinawalang sala ng ating Korte Suprema. Okay? Matapos na kilalanin na siya ay merong sakit, no, sa kaisipan at saklaw ng tinatawag na legal insanity. So, siguro kung matino naman talaga ang pag-iisip ng isang ina, walang gagawa na kahit kurutin mo nga, di ba? Pag bata pa yan, ayaw mga makagat ng langgam. Pero ang tanong dito is that paano mapapawalang sala ang isang taong umamin o gumawa ng pagpatay sa sarili niyang dugo at laman. Ibig bang sabihin ito walang pananagutan ang may mental illness? Ano ba ang legal insanity sa batas ng Pilipinas? Delikado ba to bilang depensa sa korte? Alam niyo po, itong kahindik-hindik na krimen na to ay hindi po ito simpleng balita. Ito ay usapin ng criminal liability, mental health, at exempting circumstances at hustisya sa ilalim ng batas. Pero para sa kaalaman ng mga ordinaryong kaisipan na walang background sa law, ipaliliwanag po natin ang iba't ibang legal na terminology dito. Unang-una, ano ba itong parricide? Diba? Hindi ito yung pari na nasa gilid mo. Parricide, no? Ang parricide po ay ang pagpatay sa asawa, magulang, anak, o ibang malapit na kamag-anak na tinutukoy ng batas. Ano yan pataas, ama, magulang, pababa, anak. Yun ang parricide. Mas mabigat ito kaysa ordinaryong homicide, no? Dahil may special na relasyon sa pagitan ng akusado at biktima. Sabi ng isa kong kakilala, yung homicide po ba, attorney, yan po ba yung nasa loob ng bahay ng pinatay yung biktima? Home daw kasi, homicide. Okay. Okay, kidding aside, sa madaling salita po, hindi lang pagpatay ang issue. Ang ibig sabihin, kaya tinatawag na parricide yan kasi may family relationship factor dun sa biktima at saka dun sa akusado, yung pumatay. Kaya seryoso at mabigat ang kasong ito dahil dugo at laman, no, ang mismong biktima. So, kapag ganito ang nangyari, ano magiging epekto ng legal insanity? Ito ang sentro ng desisyon ngayon. At sa ilalim po ng Revised Penal Code, may mga tinatawag na exempting circumstances. Ito yung sa ordinaryong linggawahe, ito yung mga sitwasyon kahit may nangyaring act, kahit may nangyaring krimen, walang criminal liability. At isa sa mga nagiging dahilan kaya nawawalan ng responsibilidad, obligasyon, or tinatawag ng criminal liability
ay isa nga itong insanity sa mga dahilan kung bakit napapawalang sala ang akusado. Pero hindi sapat na may mental illness lang ang nasasakdal. Ang dapat mapatunayan ay noong mismong oras ng insidente. Yung oras mismo ng insidente, ang tao ay walang kakayahang umunawa ng tama at mali. At o kaya, walang control sa kilos dahil sa seryosong mental disorder. So, hindi niya kontrolado lahat no? Dahil may diferensya nga no? At wala sa sariling katinuan. Ibig sabihin, hindi lahat ng depresyon, hindi lahat ng anxiety, hindi lahat ng diagnosis ay legal insanity agad. Okay? So, tingnan naman natin ngayon kung ano ang kahalagahan ng sakit na schizophrenia. No, hindi ko alam kung ano pronunciation nito, kayo na bahala. Nakalagay naman dito sa ilalim no? Yung sakit. No? Bakit mahalaga itong sakit na to? Dito sa kaso na to. Itong sakit na to, hindi ko nababanggitin yung word kasi nahihirapan akong i-pronounce. Ito po ay isang seryosong psychiatric condition na maaaring magdulot ng delusions, hallucinations, at disorganized thinking, at distorted perception of reality. Ngayon, kung napatunayan sa korte na ang ganitong kondisyon ang nakaapekto sa isip ng akusado, sa oras ng insidente o ng krimen, maaaring mawala ang criminal intent na kailangan sa conviction. So, napaka-importante niyan. At ayon po sa nabasa kong balita, ito ang kinilala ng Korte Suprema sa kasong ito. So, ano ang magiging ibig sabihin nito pag napawalang sala ang akusado? Ibig bang sabihin balik bahay to o uuwi na uli no sa kanila at ipagpatuloy ang kanyang mga naiwanang gawain no parang baliwala na lamang no parang as if walang namatay, napatay o sinaktan, di ba? Wala nang sala, acquitted, di ba? So hindi po ganun kasimple ang sitwasyon. No, hindi porket ikaw ay diniklara na merong legal insanity ay uuwi ka na sa bahay niyo at libreng-libre ka na. Hindi po ganon ang mangyayari. Acquittal sa mga ganitong klaseng sitwasyon na ang naging dahilan na acquittal ay legal insanity ay hindi simpleng nakalusot ka na sa ilalim ng batas. Ang ibig sabihin lamang nito ay wala kang criminal liability sa ilalim ng batas. In particular doon sa revised penal code no ng ating bansa. Pero maaaring may ibang legal na consequences gaya ng magkakaroon siyempre dito ng psychiatric treatment. Siyempre na napag-alaman may diferensya ka sa utak, sa pag-iisip. Kinakailangan lang na magkaroon ng psychiatric treatment. At kung kinakailangan, dapat ma-confine ka. Siyempre, saan ba kino-confine yung may mga diferensya sa pag-iisip? Siyempre, sa National Mental Hospital ang diretso niyan. No? Tapos, magkakaroon ng civil liability yan or civil consequences depende sa kaso. May mga babayaran yan, siyempre mga danyos, everything, no? At magkakaroon ng continuing medical supervision. Bakit ganon, no? Kasi ang layunin ay protection ng lipunan at ang tamang pagtrato sa may sakit. So, hindi pwedeng basta-basta pakawalan mo lang yan, no? At kasi baka mamaya ibang tao naman na maging biktima niyan. So, dapat may psychiatric treatment at kung kinakailangan, i-confine mo sa mental hospital. Mahirap ang patunayan to. Abay, siyempre, napakahirap yan. Pag-iisip yan, napakahirap patunayan yan.
Dahil ang insanity defense ay hindi basta sinasabi lang yan. Karaniwan, ang mga kinakailangan dyan na ebidensya na ihaharap mo sa hukuman ay yung mga psychiatric records. Siyempre, dapat may expert testimony dyan at medical history. Di ba pag may mga sakit-sakit ka sa isip ay usually dinadala sa gamot ng mga kamag-anak, ng asawa, ng mga anak yan upang ipa-check up. So, kinakailangan yung medical history niyan. At siyempre may mga nakakapansin. So, kailangan ng testigo, mga witnesses accounts. And dapat ma-check yung behavior niya before, during, and after the incident. No? At sa korte po kasi ay mabigat ang burden ng ganitong depensa. At hindi basta-basta yan na sasabihin mo may diferensya sa isip. So, narinig ninyo, ang daming ebidensyang kinakailangan na ipresenta sa ating hukuman. So, dito sa kaso nito, napakahalaga ng desisyong ito ng ating Korte Suprema. Dahil ipinapakita nito na ang hustisya ay hindi lamang po parusa. Kailangan ding kilalanin kung may tunay na kakayahan. Kung may tunay bang kakayahang umunawa at pumili ang isang tao noong nangyari ang krimen. Alam niyo po kasi sa batas, may accountability pero meron ding compassion grounded in evidence. At hindi dapat ikulong ang taong walang criminal capacity sa oras ng insidente. So malinaw yan, no? Dapat at the time of the incident, no? Nung time na nakomit niya yung crime, dapat meron siyang criminal capacity para talagang ikulong mo yan, di ba? Pero kung wala yon, in the absence of the criminal capacity of the accused, ay titingnan ang pag-iisip niya, no? Kung bakit nagkaganon. At hindi naman fair siguro kung may pag-iisip yan tapos ididiretso mo doon sa Muntinlupa, di ba? So, iba, hindi siya sa Muntinlupa ididiretso doon sa National Mental Hospital. So, dito ba pinawalang sala dahil lang may schizophrenia? Yung ba pronunciation nito? Ayun na naman sa ilalim ko, no? Bahala na kayo kung paano nyo ipopronounce yan. So, ang sagot dito ay hindi. Pinawalang sala dahil napatunayan na ang kondisyon ay umabot sa antas ng legal insanity noong mismo oras ng insidente. So mataas yung level ng legal insanity ng akusado at the time of the crime was committed. Kaya pakakatandaan po natin, hindi lahat ng mental illness ay depensa. Kasi may mga tsansa or sitwasyon, marami ng desisyon ng Korte Suprema sa ganyan, na minsan ginagawa ding depensa talaga yan. Pero napakahirap patunayan ng legal insanity. Pero in this case, napatunayan. No? So, hindi lahat ng diagnosis ay acquittal. Kailangan ng matibay na ebidensya at masunod, maabot mo yung legal standards. Hindi porket may sira, as sinabi mo, ito may sira, ito may certification ng doktor. Maraming hinahanap ang ating husgado pagdating sa mga ganitong kaso. So, dito hindi emosyon ang basihan ng korte, kundi batas, siyensya, at katotohanan. So, hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. At huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe dito po sa aking YouTube channel na Juris Influencer. Attorney Bueno, law and the law, learn the law.